Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. So, bago po tayo magkumpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Diyos. Banal at mahabaging amang Diyos, salamat po sa umagang ito, sa pagpibigay niyo po sa amin ng itong magandang araw upang makatipon po kami sa inyong harapan sa pangalan ng Panginoon at makikinig po ng banal na salita mo at magkaroon po ng banal na fellowship na kasama po yung mga minamahal po namin na kapatiran. Samahan niyo po kami sa oras na ito sa aming pagkikinig at pagpupuri at pagsamba sa inyo, Panginoon. Naniniwala po kami na may napakahalagang at maluwalhating kalooban mo at plano mo sa aming buhay. Sa kabila ng maraming pagsubok na dumarating sa aming buhay at tukso ng salibutan na dumarating po sa aming buhay, patuloy niyo po kaming ginagabayan at iningatan upang matupad po ang inyong maluwalhating kalooban sa aming buhay. Tulungan niyo po kaming lahat upang lumago po kami sa aming pananampalataya at pagkakilala sa inyo. At gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang may bahagi po namin ng magandang balita, ito ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa mga mahal po namin sa buhay. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Esther chapter 4, verse 16 po. Sa Lumang Tipan, Esther chapter 4 verse 16 po. So, basahin po natin ito. Isang talata lang po, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat ng Hudyo na matatagpuan sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminom man sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang mga babaeng alalay ay mag-ayuno rin gaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari, bagamat labak sa batas. At kung ako ay mamamatay, ay mamatay. So, ngayon po ay pag-usapan po natin patungkol po sa storya po dito po sa Esther. So, kilalang story po ito sa atin. Pero sa ngayon po, wala po tayong pagkakataon na pinag-usapan po ng detalyado patungkol kay Esther. Pero yung talatang po ito, chapter 4 verse 16. So, naalala po ba ninyo? So, ito yung familiar po sa atin. Kung ako ay mamamatay, ay mamatay. If I perish, I perish. So, if I die for you, I die. Okay? If I live for you, I live for you. If I die for you, I die for you. So, ito po yung isang napakahalagang determination o resolution po ni Esther. So, kahit ibig sabihin, handa na akong mamatay. Yun po yung ibig niyang sabihin. Handa akong mamatay. If I die, I will die. So napakaganda po yung background po story po dito. Kaya tingnan po natin sa oras na ito.
So, chapter 1. Pumunta po tayo sa chapter 1. Sana po maging familiar po tayo sa story po niya sa oras na ito. Chapter 1, verse 1. Nangyari noon sa mga araw ni Ahasuerus, ang Ahasuerus na naghari mula sa India hanggang sa Ethiopia sa 127 lalawigan. Yung haring Ahasuerus ay isa sa mga hari sa Persia. So, alam po natin yung storya. So, sa Israelita, nung nahati po yung Israel sa dalawang bahagi, Northern Israel, Southern Judah. So, Northern Israel po ay winasak ng Assyria. And Southern Judah ay winasak ng Babylonia. So, nung BC 722. So, pagkatapos Babylonia, anong kaharian ay kasunod ng Babylonia? Persia. Yung Persia po ay naging Iran sa ating panahon. So, Babylonia, Persia, tapos yung Greece. Tapos, Roman Empire. Sa panahon po ng Roman Empire, so, ipinanganak po si Jesucristo. Yung story po dito, Esther, ay nangyari sa panahon po ng Persia, Persian Empire. Kaya Ahasuerus po ay isa hari sa Persia. So, gaano kalaki, napakalaki po yung boundary ng kaharian po ito. From India, hanggang saan po? Hanggang sa Ethiopia. Ethiopia po ay sakop ng Africa. Ethiopia. Kaya from India hanggang Ethiopia, so yung Asia, halos lahat ng Asia, tapos yung Africa ay sakop po ng Persia. Napakaluwag yung kaharian. Ilan province? Lalawigan, province. Ilan po ba yung province? 127 province. So, napakaluwag, kaya napakataas po yung posisyon ng hari. So, yung wika doon sa India and wika sa Ethiopia, the same. Yung African language and Asian language, the same. So, iba po iba. Kaya ibig sabihin, maraming wika. Kahit isang kaharian, pero maraming wika, 127. So, verse 4, samantalang ipinapakita niya ang malaking kayamanan ng kanyang kaharian at ang karangalan at karangyaan ng kanyang kamahalan sa loob ng maraming araw na 180 araw. So, nagkaroon po ng malaking piyesta, celebration, piyesta, 180 days. Ilang buwan po? 180 days. Almost 6 months po yung celebration o piyesta para ipakita sa ibang bansa kung gaano kayaman yung bansang ito, kung gaano kalaki po yung kayamanan, karangalan at karangyaan ng kaharian Persia. So maraming bisita, maraming mga guest sa itong celebration pista. So ang gusto po ni hari na ipakilala sa mga guest yung kanyang asawa. So sa tingin niyo yung asawa ng hari Ahasuerus, maganda o hindi? So, maganda. Okay. Verse 11 po. Verse 10 po, verse 10. Nang ikapitong araw nang ang hari ay masaya din dahil sa alak, kanyang inutusan sina Mehuman, Bitsa,
Habona, Bikta, Abakta, Setar, Karkas at 7 eunuko na naglilingkod kay Haring Ahasuerus na iharap si Reyna Vashti na suot ang kanyang korona sa harapan ng hari upang ipakita sa mga tao at sa mga pinuno ang kanyang kagandahan sapagkat siya ay magandang pagmasdan. Okay? So yung kanyang asawa, Reyna Vashti, ay napakagandang Reyna, kaya gusto po niya ipakita sa mga pinuno o sa mga tao. Okay. Ang problema po, verse 12. Basahin po natin verse 12, 3-1. Ngunit si Reyna Vashti ay tumanggi na pumunta sa utos ng hari na pinaabot ng mga eunuko, kaya't ang hari ay lupang nagalit at ang kanyang galit ay nag-alab sa katauhan niya. Kahit maganda po yung Vashti, Reyna, pero yung puso niya ay hindi maganda. Okay? So, ayaw niya sumunod sa utos ng hari. Tumanggi po siya na pumunta sa utos ng hari. Kaya galit na galit po yung Haring Ahasuerus. Kaya nagtanong po siya sa kanyang mga tauhan, ano ang dapat kong gawin? Okay? So, hinamak ako ng Reyna. Parang walang power. Walang power sa utos ng isang hari. Kahit malawag yung mga boundary ng hari, 127 province, sobrang lakas po yung kapangyarihan, pero parang walang power ang utos ko sa Reyna. So, anong gagawin ko? Kaya doon po, verse 17 po, sapagkat ang ginawang ito ng Reyna ay mababalitaan ng lahat ng kababaihan at hahamakin nila ang kanilang mga asawa, sapagkat kanilang sasabihin, si Haring Ahasuero ay nagutos kay Reyna Vashti na humarap sa kanya, unit hindi siya pumunta. Sa araw na ito, ang lahat ng kababayan ng mga pinuno ng Persia at Media ay nakabalita ng ginawa ito ni Reyna ay magsabi ng gayon sa lahat ng pinuno ng hari, kaya't makakaroon ng napakaraming paghamag at pagpuot. Okay. So, ito po yung advice ng mga tauhan po ng hari. Okay? So, dahil sa ginawa ng Reyna, makakaroon ng gagayahin po, lahat po ng mga kababayan ay gagayahin po ng ginawa ni Vashti. Kaya, hahamakin din nila yung kanilang asawa. Okay? Kaya makakaroon po ng napakaraming paghamak. Okay? Tapos yung mga puot, galit. Gaya yung advice po nila ay papalitan yung mga hari, yung Vashti Reyna, para matakot po, para makaroon po ng takot, para hindi gagayahin po ang ginawa ng Reyna yung ibang mga kababayan. So verse 19 po, kung ikalulungkot ng hari, maglabas ng utos ang hari, isulat sa mga kautusan ng mga taga-Persia at mga Medo, upang huwag magbago na si Vashti ay hindi na makakalapit kay Haring Ahasuerus at ibigay ng hari ang kanyang pakareyna sa iba na mas mabuti kaysa kanya. So, ganito po yung background story po dito. So, background story. Kaya yung unang Reyna, yung Vashti, ay tinanggal. So, tinanggal po. Tapos, hinahanap po ng hari, so, ibang kapalit, ibang Reyna na
kapalit po ng unang reyna, Vashti. Kaya chapter 2, so doon po, chapter 2, so naghahanap po sila ng babae, kung sino ay magiging kapalit ng unang reyna, Vashti. Kaya sino po yung napili po doon? Si Esther po ay napili doon. Chapter 2. So chapter 2, verse 5. Noon ay may isang Hudyo na kabisera ng Susa na ang pangalan Mordecai, na anak ni Sairo, na anak ni Shimei, na anak ni Gish na Benjaminita, na dinala mula sa Jerusalem na kasama ng mga bihag na nagdalang kasama ni Zechoniah na hari sa Juda, na dinala ng Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Verse 7, pinalaki niya si Hadasa, sa makatuwid ay si Esther, na anak na babae ng kanyang amain, sapagkat siya ay walang ama o inaman, at ang dalaga ay maganda at kaakit-akit nang mamatay ang kanyang ama at ina, inampon siya ni Mordecai na parang tunay na anak. So dito po nakikita po natin yung pangalan Mordecai si Esther. Yung Hadasa po yung pangalan po ni Esther, pero yung tinatawag din po si Esther po yung Persian style name. Yung Persian style name. So, maganda at kaakit-akit. Okay? Ano pong ibig sabihin? Kaakit-akit. So, kaakit-akit. Ano pong ibig sabihin? So, maganda, lovely. Okay? Maganda. Katulad po ng mga sister dito. Kaakit-akit. Maganda at kaakit-akit. So, pansinin po natin yung itong dalawang pangalan, Mordecai at Esther. Anong lahi po sila? Hudyo. Okay. Kahit nasa Persia, dinala po sila sa Babylonia. Noong panahon po ng Babylonia, so yung kanilang mga ninuno ay dinala sa Babylonia. Okay? So bihak. Tapos pagkatapos ng Babylonia, yung Persia, di ba? Sa panahon po ng Persia, ito po yung nangyari. Kaya doon po sa Persia, so maraming Hudyo ay nanirahan po doon sa Persia. Kaya Mordecai saka Esther po ay Hudyo. Hindi po sila mga local people doon. Kaya si Esther po ay pinili ng hari, so para at naging kapalit po ng unang reyna, Vashti. So verse 19 po. So, ito din po isang napakahalagang short story. Verse 19. Magmula verse 19, babasahin ko po. Nang matipon sa ikalawang pagkakataon ng mga berihen, nakaupo si Mordecai sa pintuhan ng hari. Hindi pa ipinapakilala ni Esther ang kanyang pinakmulahan o ang kanyang bayanman, gaya ng ibiniling sa kanya ni Mordecai. Sinusunod ni Esther si Mordecai na gaya ng kanyang pagpapalaki sa kanya. Sa mga araw na yon, samantalang nakaupo si Mordecai sa pintuhan ng hari, sina Bigtan at Teres na dalawa sa mga eunuko ng hari ay nagbabantay sa pintuhan, ay nagalit at hinangat na pagbuhatan ng kamay si Haring Ahasuerus. Okay. Verse 22,
Ang bagay na ito ay nalaman ni Mordecai, sinabi niya ito kay Reyna Esther, sinabi ni Esther sa hari sa pangalan ni Mordecai, na ang pangyayari ay siyasatin at natuklasan totoo. Ang dalawang lalaki ay kapang binikti sa punong kahoy, at ito ay isinula sa aklat ng mga kasaysayan sa harapan ng hari. Okay. So, ito po yung very short story po ay naka-insert sa itong Book of Esther. Ano po yung story po? Okay. Nalaman po ni Mordecai na sina Bigtan at Teres, okay, yung dalawa po ay may plano na patain yung hari. Nagplano po silang dalawa na patain po yung haring Ahasuerus. Siguro may problema o galit. Okay? Hinangat na pagbuhatan ng kamay si haring Ahasuerus. Yung patain. Yung gusto po nila patain yung haring Ahasuerus. Ito po yung nalaman ni Mordecai. Tapos sinabi kay Esther, sinabi ni Esther sa hari. Kaya anong ginawa ng hari? Nahuli po yung itong dalawang lalaki at binikti sa punong kahoy. So alam natin, binikti sa punong kahoy. Ito po yung mga dati nangyari po sa ganito po yung nangyari sa panahon po ng Persia. Para matakot po yung ibang mga tao, so yun po yung mga public execution. Okay. Binigti silang dalawa sa punong kahoy. Tapos, ang ginawa po ni Mordecai ay nakasulat sa history. Nakasulat. May history. Pero dito po, may gantimpala po ba dito? Ginantihan po ba ng hari si Mordecai? Wala dito, walang mga gantimpala dito o walang award dito. Mga sulat lang sa kasaysayan ng Persia. So chapter 3 po, dito po yung nagumpisa po yung problema po ng bansang Israel. Chapter 3. So chapter 3 verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, itinaas ng haring Ahasuerus sa tungkulin si Haman na anak ni Amedata ng Agageo. At itinaas siya, binigyan ng katungkulang mataas kaysa lahat ng mga pinuno na kasama niya. At ang lahat ng mga lingkod ng hari na nasa pintuan ng hari ay yumuko at nagbigay galang kay Haman, sapagkat inutos na gaya ng hari tungkol sa kanya. Unit, si Mordecai ay hindi yumuko o gumalang man sa kanya. So, ito po yung umpisa ng problema ng Hudyo. Okay? Yung hari, yung si Haman, tandaan po ninyo yung pangalan ng Haman, si Mordecai, Esther, saka si Haman. Si Haman po ay laking character po dito. So, mahalagang character po dito si Haman. So, tinaas po siya ng hari, napakataas. Okay. Binigyan siya ng mga napakahalagang tungkulin, mataas kaysa lahat ng mga pinuno na kasama niya. Parang mga prime minister, okay, parang pinaka-high, mga secretary. So, kasunod ng hari. Kaya lahat po ng ibang mga lingkod ng hari ay yumuko sa kanyang harapan, yumuko. Pero sino po yung ayaw yumuko? Si Mordecai lang ayaw yumuko. Okay? Ayaw yumuko. Bakit kaya ayaw niya yumuko sa kay Haman? Okay? So, tandaan po natin yung 10 Commandment. Okay? So, yan po yung pinagbabawal po ng Diyos. Hindi pwede sumamba sa ibang tao. Hindi pwede yukuran o paklingkuran man. Anumang hugis, anumang tao, hindi pwede yukuran o paklingkuran. So ito po yung
isang lesson po sa atin. Okay? Sa mga Kristiyano po, hindi pwede po tayo yumuko sa salibutan po ito. Okay? Anong ibig sabihin yumuko, pagyuko? Okay? Sa temptation po ng salibutan, minsan dahil sa takot po, yumuyukot po tayo sa salibutan. Minsan, dahil po sa temptation po, dahil po sa kanilang, dahil sa hiya, dahil sa takot, okay? So, yumuyuko po tayo sa salibutan. Okay? Sa temptation, sa tukso ng salibutan, o daya ng kayamanan, doon po tayo yumuyuko minsan. Sa mga tao, sa mga power, sa mga sistema ng salibutan. Pero bilang isang Kristiyano po, so kagaya po ng ginawa ni Mordecai, hindi pwede yumuko po tayo sa harapan ng salibutan. Ito po yung mga Christian pride. Kahit walang pera, pero may pride po tayo. Okay? Pera lang wala, pero may pride po tayo bilang isang Kristiyano po, hindi pwede yumuko sa harapan ng temptation ng mga salibutan o anumang otoridad ng salibutan ito. Okay? Anak tayo ng Diyos. Okay? Anak tayo ng Diyos. Kahit may sakit, so maaari po walang kalusugan, maaari po walang mga malakas na katawan, maaari po walang mga malaking kayamanan. So, maaari po, hindi po tayo matalino. So, maaari po, yung mga mahalaga sa salibutan ay wala sa atin. Pero anong meron po tayo? So, yung buhay na walang hanggan, kaligtasan, yung posisyon po ng anak ng Diyos, yung title po ng anak ng Diyos ay nasa atin. Okay? Alam po natin, yung buhay po dito sa lupa ay temporary lang, mga samantala lang. Bilang isang anak ng Diyos, meron po tayong napakataas na posisyon, yung title. Someday, makikita po ng ibang mga tao kung gaano kataas po yung ating posisyon. Kahit ganito po tayo sa mundong ito, pero yung ating spiritual position, anak ako ng Diyos. Ang Diyos na lumikha sa mundong ito ay ama ko. Kaya hindi pwede yumuko tayo sa harapan ng salibutan. So, yun po yung nag-trigger. Si Haman po, verse 5, galit na galit po si Haman. Nang makita ni Haman na si Mordecai ay hindi yumuyuko o gumagalang man sa kanya, napuno ng puot si Haman. Verse 6, unit inisip niyang walang kabuluhan na mag-isang patain si Mordecai, kaya diyamang ipinaalam nila sa kanya ang pinakbulan ni Mordecai. Iniisip ni Haman na lipulin ang lahat ng mga Hudyo sa makatuwid ay ang kababayan ni Mordecai sa buong nasasakupan ng kaharian ng Ahasuerus. Dahil sa sobrang galit po ni Haman, ano po yung plano niya? Hindi sapat, ito lang patain, hindi sapat. Pati lahat ng kanyang kababayan, yung mga lahi ng Israelita ay lilipulin ko lahat. Okay? So, ito po yung mga plano po ni hari. Kasi mataas po yung posisyon ng Haman, di ba? Kaya, yung plano po ng Haman ay madali ba ito mangyari? Di ba? May kapangyarihan siya. Kung ganito po yung suggestion po niya sa hari, ay maaari po tatanggapin ng hari yung kanyang suggestion. Verse 8 po, sinabi ni Haman kay Haring Ahasuerus, may mga taong nakakalat at nakahiwalay sa gitna ng mga bayan sa lahat ng mga lalawigan ng inyong kaharian. Ang kanilang kautusan ay kaiba sa bawat ibang bayan
at hindi nila sinusunod ang mga kautusan ng hari, kaya't walang pinakapakinabang ang hari na sila ay pababayaan magpatuloy. Kung ikalulungkot ng hari, hayaan ipakutos na sila ilipulin. Ako ay magbabayad ng 10,000 talentong pilak sa mga kamay ng mga namamahala ng gawain ng hari, upang ilagay ang mga iyon sa mga kabangyaban ng hari. Verse 10. Verse 11 po. Sinabi ng hari kay Haman, ang salapi ay ibinibigay sa iyo. Gayon din ang mga tao upang gawin mo sa kanila kung ano ang inaakala mong mabuti. So, may permit. May permit ng hari. May stamps, may second pirma na. Okay? May letter. May pirma ng hari. Sige. So, lilipulin mo silang lahat. Lilipulin. Ito po yung mga national, yung crisis po ito. Okay? Kahit nasa Persia po yung mga Israelita, so meron po silang mga, sumusunod po sila sa utos ng Diyos. Hindi po sila sumusunod sa mga utos ng Persia. Kahit biyak po sila, ganun po yung mga identity ng Hudyo. So, ganun din po tayo. Bilang isang Kristiyano, ibang lahi tayo, ibang lahi. Anong ibig sabihin, Christian ako? Tao ni Kristo. Tao ni Kristo. Okay. Yung royal family, yung tatay ko ay amang Diyos. Kaya yung lingwahe po natin ay ibang uri ng language. Okay? Ano po yung Christian language? Okay. Hindi po yung mga wikang Koreano, hindi po yung mga wikang Pilipino. Yung Christian language po ay iba po yung laman. So, may respeto, may galang, so, walang hamak, okay? Walang, kahit hindi pa perfecto po tayo, so alam po natin kung ano po yung tamang, ano po yung mga magandang salita, okay? Ano po yung hindi dapat sabihin. Yung Christian culture, Christian practice, yung Christian family, okay, Christian purpose, life. Okay. Ibang lahi po tayo sa mundong ito. Ibang lahi. Nung bago pa po ako dito sa Philippines, yung isang flight schedule po ay cancer na. Kaya sabi po doon sa airport ay cancer na po, pasensya na po yung cancer na yung flight ninyo ngayong gabi, kaya matutulog po tayo sa isang hotel. Kaya sumakay po kami sa bus. Parang masaya po sila. Kahit cancer na po yung flight, pero parang masaya po yung nakasakay sa bus. Pumunta po kami sa isang hotel. Doon po isang mga bawat kwarto, mga dalawa, ganun pong mga binibigay yung rooms. Nasa harapan ko isang Pilipino, alam niya na Korean po ako. Sabi niya sa desk, sana yung kasama ko kapang Pilipino. Akala niya hindi ako marunong yung Tagalog. Sabi niya, sana yung Pilipino kasama. Ibang lahi siya, ibang lahi. Doon ko po, narinig po yung first time, lahi. Ano ba yung lahi? Ibang lahi. Ayaw daw niya ibang lahi. Ano ba yung lahi? Mas gusto niya kapang lahi. Kababayan, tama po? Kababayan. The same language, same culture, same, madali maintindihan, di ba? Same language, okay? Same culture, same background, mga history, same history. Ibang lahi. Ayaw niya, pero walang ibang option, walang ibang room available na. Kaya kasama ako sa kanya. Tapos sabi ko, kamusta kayo? Nagtagalog po ako. Doon po siya nagulat. Nahiya po siya sa akin.
Pero nag-fellowship po kami sa isang room, nag-fellowship. Ganito. Ibang lahi. Okay? Kaya hindi ko makalimutan yung story, ibang lahi. Okay? Yung citizenship natin ay nasa langit. Okay? Doon po hinihintay po natin yung second coming of Jesus. So anyway po, ito po yung bad news. Verse 13 po, ito po yung sulat po ng hari. Ipinadala ang mga sulat sa pamamagitan ng mga suso sa lahat ng mga lalawigan ng hari upang wasakin, patain, at lipulin ang lahat ng Hudyo. Bata at matanda, ang mga bata at mga babae sa loob ng isang araw sa ika-17 araw ng ika-12 buwan na siya ay buwan ng Adar upang samsamin ang kanilang mga ari-arian. So ito po yung declaration ng death. Okay? Wasakin silang lahat, patain silang lahat, lipulin lahat ng lahing ito. Okay? Hudyo. Okay. Bata, matanda. So, lahat. Tapos, yung kanilang mga ari-arian ay magiging sa amin. Samsamin natin. Samsamin. Chapter 4, verse 1. Nang malaman ni Mordecai ang lahat ng ginawa ni Haman, pinunit ni Mordecai ang kanyang suot, ang nagsuot ng damit sako, may mga abo sa ulo, at lumabas siya sa gitna ng bayan at tumingas ng malakas na may mapait na pagsigaw. Okay? Nung nalaman po ito ni Mordecai, so pinunit po niya yung kanyang suot, nagsuot ng damit sako. Okay. Damit sako, masakit sa katawan. Damit sako, masakit sa katawan. May mga abo sa ulo. Okay. So walang kagandaan, walang gana. Sobrang mapait yung kanyang pagsigaw. Okay. Kaya doon po, so baka ganito po yung inisip niya, dahil sa akin. Okay. Dahil sa akin yung buong bayan, yung kababayan ko ay mapapahamak dahil sa akin. Anong gagawin ko? Kaya naghanap-hanap po siya ng paraan. Kaya ano po yung naisip niya? Si Esther nasa palasyo. Reyna siya. Hudyo. Isa sa Hudyo, si Esther. Esther yung magiging paraan. Gagamitin siya ng Diyos. Esther. Kaya, so pumunta po siya kay Esther. Tapos, verse 8 po. Ganito po yung sinabi po ni Mordecai kay Esther. Binigyan din siya ni Mordecai ng sipi ng utos na ipinahayak sa Susa upang patain sila, upang ipakita ito kay Esther. Ipaliwanag ito sa kanya, ipinagbilin niya sa kanya na siya ay pumunta sa hari upang makiusap at humiling sa kanya alang-alang sa kanyang bayan. So, sinabi ni Mordecai kay Esther, ikaw ay pumunta sa hari dahil katabi ka ng hari, malapit ka sa hari, may posisyon ka. Kaya makiusap ka kay hari para hindi tuloy-tuloy yung plano po ito. Yun po yung mga pakiusap ni Mordecai kay Esther. Pero si Esther po, may problema din po siya. Si Esther, ito po yung problema. Verse 11.
lahat ng lingkod ng hari at ang bayan ng mga lalawigan ng hari ay nakakaalam na may isang kautusan na kung ang sino mang lalaki o babae ay pumunta sa hari sa pinakaloob na bulwagan na hindi ipinatatawag ay papatayin. Okay. So, ako ay 30 araw nang hindi ipinatatawag ng hari. Okay. So, anong batas po meron? Okay. Kung sino mang lumalapit sa hari na hindi po pinatatawag, anong mangyari? Patay. So, di ko alam kung bakit ganitong batas sa kanila. Pero ganun po yung batas. Tapos, si Esther po ay sa loob ng 30 days, hindi po pinatawag ng hari. Baka may problema yung hari sa kanya. Kaya 30 days, hindi po siya tinawagan ng hari. Kaya, siyempre, kay Esther, may takot po o wala? Takot. Hindi ako tinawagan, hindi ako pinatatawag ng hari for 1 month. Pag pumunta ako sa kanya, anong mangyari? So, siyempre, papatayin niya ako, papatayin. Matakot. Okay. Kaya dito po, yung kanyang sariling sitwasyon. Meron po tayong sariling sitwasyon. Okay? Kahit alam po natin, so, yung si Esther po, kahit narinig po niya yung sitwasyon po ng kanyang kababayan, lahat ng mga Hudyo ay wawasakin. Kaya, ipinapakiusap ng Mordecai sa kanya, ikaw, pumunta kay hari at makiusap ka. Ikaw ay isa sa mga Hudyo. Pero si Esther po, meron po siyang sariling problema. May problema po siya. Okay. For 30 days, hindi po siya pinatawag ng hari. May batas na sino mang lumapit sa hari na hindi pinatatawag, papatayin. Dito po, may choice. Dito po may choice. Kaya sa una po, si Esther ayaw. Kasi takot. Dahil po sa takot, papatayin niya ako, mamatay ako pag pumunta ako sa hari. Dahil matagal na hindi ako pinatawag ng hari. For sure, mamatay ako. Takot po siya, kaya ayaw. Pero ganito po yung sabi ni Mordecai, verse 14. Sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahon ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar. Unit, ikaw at ang sambahayan ng inyong ninuno ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataon ganito. So, anong ibig sabihin? Si Mordecai po ay matapang po siya. Hindi po siya umiiyak. Sabi po ni Mordecai, kung hindi ka kikilos, kung tahimik ka lang sa ganitong panahon ng crisis ng buong kababayan ng Israel, yung kaligtasan at tulong ay babangon sa ibang lugar. Gagamitin po ng Diyos ibang tao. Kung ayaw ka kumilos, sige, gagamitin ng Diyos ibang tao. Ang Diyos po ay kahit anumang ministry o anumang mga katungkulan po natin, alam niyo po ba kung bakit ibinigay ng Diyos sa atin yung mga ministry or yung mga mission po natin? Mission at ministry po natin ay ibinibigay ng Diyos sa atin. Dahil ba kulang yung manpower? Hindi po. Para makaroon po tayo ng award, gantimpala. Ito po yung chance. Ito po yung pagkakataon
na ibinibigay ng Diyos sa atin. Okay? Yung tulong at yung kaligtasan ay babangon sa ibang lugar. Ibig sabihin, kung ayaw po natin gamitin ng Diyos, gaganapin ng Diyos ibang tao. Kaya, yung pagkilos ng Diyos ay tuloy-tuloy. Pero ito po yung mga isang napakahalagang encouraging o reminder po ni Mordecai kay Esther. Isipin mo bakit nasa palasyo ka na? Anong purpose? Bakit dinala ka ng Diyos doon sa tabi ng hari, palasyo? May purpose. Sabi pa Mordecai, okay. Kaya ka nakarating sa kaharian dahil sa pagkakataong ganito. Bakit dinala ka ng Diyos sa palasyo? Bakit binigyan ka ng kagandahan? Yung kagandahan po, saan po galing? Yung magandang hitsura, saan galing? Galing sa Diyos. Yung magandang hitsura po ay galing sa Diyos. Yung mga matalinong utak, saan galing? Galing sa Diyos. Para gamitin po natin anumang magandang bagay, yung posisyon o mga kapangyarihan po natin, yung mga talent, yung mga talento, yung mga skills po natin, so, para gagamitin po natin ito sa Diyos. Hindi para mag-enjoy lang sa buhay. Hindi para gamitin sa ating sarili o pamilya lamang. Okay. Bakit si Esther po ay ibinigay ng Diyos sa kanya yung maganda? Kaakit-akit. Okay? Para sa itong pagkakataon. Yun po yung sabi po ni challenge ni Mordecai. May purpose ng Diyos. Doon po, si Esther po ay nagbago. Verse 16 po, ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat ng Hudyo at matatagpuan sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminom man sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Okay? So, nagkaroon po ng desisyon si Esther. Okay? Sige po, pupunta ako sa hari. Lalapit po ako sa hari. Kung papatayin niya ako, anong sabi? Mamatay ako. Okay? So, 90% siguro. Dahil for 30 days na hindi ako pinatawag niya. Kaya may mga mataas yung posibilidad na papatayin niya ako. Ganun pa man, so lalapit po, pupunta ako sa hari. Okay? Kung ako ay mamatay, ay mamatay. I'm ready to die. Kaya, chapter 5, so ito po ay pakilos ng Diyos, chapter 5. So, chapter 4 ay puso po naka-ready na po yung puso po ni Esther, chapter 5, verse 1. Nang ikatlong araw, nagsuot si Esther ng kanyang damit pang reyna, tumayo sa pinakaloob na bulwagan ng palasyo ng hari, sa tapat ng tirahan ng hari. Ang hari ay nakaupo sa kanyang trono sa loob ng palasyo, sa tapat ng pasukan ng palasyo. Nang makita ng hari si Reyna Esther na nakatayo sa bulwagan, nakuha ng Reyna ang paglingap ng hari. Okay. Kaya't inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro na nasa kanyang kamay. Lumapis si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Nakuha ng Reyna ang paglingap ng hari. Okay. Sinong kumilos dito? Ang Diyos ay kumilos dito. Okay. Ang Diyos ang kumilos dito. Yung puso ng isang tao ay hindi pwede basta-basta mapabago. Dapat ang Diyos ay kumilos doon. Sa evangelism po natin, kahit hinihikayat po natin yung mga tao, madali pa ba mapunta sila dito?
Madali po ba yung hikayan natin yung mga tao? Mahirap. May katigasan sa puso. Okay? May kanyang-kanyang isip. Matigas yung mga sariling isip. Kaya kung walang kilos ng Diyos, hindi kaya natin makuha yung puso ng tao. Lalo po sa evangelism. Okay? May experience po tayo. Kahit anumang ginagawa po natin, parang walang nangyayari. Okay? Kailangan po natin prayer para kumilos ang Diyos sa kanilang puso. Kailangan din po natin lumapi sa kanila. Kailangan po natin lumapi sa kanila kahit magagali sila, ayaw nila. So, darating po yung time na kikilos ang Diyos sa kanilang puso. If I die, I will die. Okay? Kahit anong response nila, tuloy-tuloy ako. Kaya dito po kumilos ang Diyos dun sa puso po ni Haring Ahasuerus. Kaya hindi po nagmadali po si Esther. Okay? Step by step, dito po may wisdom po. Nakikita po natin yung wisdom dito. Yung sa una, so lumapit muna kay hari, tapos mga next step, may next step. Okay? Yun po yung mga plano po ni Esther. Verse 3, itinanong ng hari sa kanya, ano yun, Reyna Esther? Ano ang inyong kahilingan? Ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking kaharian. Sinabi ni Esther, kung ikalulungkot ng hari pumunta sa araw na ito, ang hari at si Haman sa salong-salong inihanda ko para sa hari. So hindi po agad binanggit po ni Esther yung kanyang request. Okay? Ito po yung mga preparation muna, yung mga pag-aral muna, tapos so mga next schedule, so pumunta po kayo kasama si Haman. Okay? Kaya next schedule po, gumawa po siya ng schedule para sa pag-usapan po yung mga pinaka-request po, sitwasyon po ng lahi ng Hudyo. So during that time po, verse 6, chapter 6 po, chapter 6 verse 1, nang gabi yun ay hindi na makatulog ang hari, kaya't kanyang iniutos na dalhin ang aklat ng mahahalagang mga gawa, ang mga kasaysayan, at ang mga ito ay binasa sa harapan ng hari. Natuklasan, nakasulat upang paano sinabi ni Mordecai ang tungkol kina Batana at Teres, dalawa sa mga eunuko ng hari na nagbabantay sa pintuhan, na nagbalak patain si Haring Ahasuerus. Verse 3, sinabi ng hari, anong karangalan at kadakilahan ang ibinigay kay Mordecai dahil dito? Sinabi ng mga lingkod ng hari na naglilingkod sa kanya, walang anumang ginawa para sa kanya. So, isang gabi, si hari po, hindi po nakatulog. Hindi po nakatulog po siya. Di ko alam kung bakit. Hindi po nakasulat dito kung bakit. Basta hindi po siya nakatulog. Okay? Dahil sa iba't ibang mga isip, maaari po sa maraming isip, o maaari sa pagod sa katawan, hindi po siya nakatulog. Kaya iniutos niya sa mga tao, dalhin yung mga aklat ng mahahalagang mga gawa, mga kasaysayan, yung history ng history ng Persia, dahil kailangan yung pang-reading. Kasi yung reading, yung books ay pang-tulok. Habang binabasa po yung mga history, natuklasan po niya yung ginawa ni Mordecai na maganda. Magandang ginawa ni Mordecai. Kaya, yung hari, anong ibinigay sa kanya?
Wala. Okay? So, sino po yung kumilos dito? Bakit hindi siya nakatulog? Sino po yung kumilos dito? Ang Diyos ang kumilos. Para malaman po ni hari yung magandang ginawa ni Mordecai. Kung tulog siya agad, natuklasan ba niya yung ginawa ni yung Mordecai? Hindi. Paano malaman? Dito po kumilos ang Diyos para hindi po siya nakatulog. Kaya para basahin yung mga history, para malaman kung anong ginawa ni Mordecai. Para binigyan siya ng award. Brothers, sisters, yung mga ginawa po natin, yung ginagawa po natin, alam po ba ng Diyos lahat? Yes. Lahat po ng ating mga ginagawa, kahit yung mga award, hindi po agad-agad nangyari. Parang walang pamansin, parang walang nagbigay pansin sa hirap ko. Parang ako na lang, mga nahirapan. Ako na lang nag-sacrifice, pero walang nagbigay ng pansin sa akin. Walang nagsabi sa akin na, ay brother, salamat. Sister, salamat sa sacrifice mo. Kahit walang ganang nagsabi. Minsan wala. Okay? Mga pagod lang. Parang pagod lang natitira. Okay? Ganun po. Anong nangyari sa ating puso? Kung walang nagbigay pansin, complain nangyari sa atin. Complain. Pagod. Lalong pagod. Pero tandaan po natin, ang Diyos ay tumitingin sa atin. Okay. Lahat ng ating ginawang mabuti ay gagantihan niya. Lahat ng ating mga ginawang masama ay paparusahan ng Diyos. May, may recognition ceremony sa langit. Okay. Lahat ng ating mga ginawang mabuti ay gagantimpalahan po ng Diyos. Kahit hindi ngayon, kahit hindi agad-agad nangyayari, pero patong-patong po ito. Matthew chapter 10 verse 42. Matthew chapter 10 verse 42. Matthew chapter 10 verse 42, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito sa pangalan ng isang alagad. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. Kahit isang cold water, okay? Maliit lang po siya, pero may gantimpala po? Yes. Gagantimpalahan po tayo ng Diyos. Kahit isang cold water sa isang maliliit na brothers sisters o hamak na brothers sisters, okay? Kahit maliliit na bata, lahat po ng ating mga ginagawa sa harapan ng Diyos ay nakasulat na po sa history book. Nakasulat na po sa memory book sa harapan ng Diyos. Okay? Tandaan po natin ito. Hindi po mawala. Okay? Yung ating history book. Meron po tayong history book. Kanyang-kanyang history book. Lahat ng ating mga ginagawa ay isinusulat po ng Diyos. Okay? Kaya, para saan? Para sa gantimpala. Para sa gantimpala. Okay? Hindi po para parusa. Okay? Para sa gantimpala. Mga tinitipon po ng Diyos yung mga ating ginagawa. So, balik po tayo sa chapter 6.
chapter 8. Chapter 8. Chapter 8, verse 3. Chapter 8, verse 3. As si Esther ay muling nagsalita sa harapan ng hari, nagpatira pa sa kanyang mga paa, nagsumamo sa kanya na may mga luha na hadlangan ang masamang panukala ni Haman na Agageo at ang panaka na kanyang binalak laban sa mga Hudyo. Nang makagayon, inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro. Verse 5, sa gayon, tumindig si Esther, tumayo sa harapan ng hari. Sinabi niya, kung ikalulungkot ng hari at kung ako ay nakatakpo ng lingap sa kanyang paningin, kung ang bagay ay inakalang matuwi sa harapan ng hari at ako ay nakakaluko sa kanyang mga mata, nawa isulat ang isang utos upang pawalang bisa ang mga sulat na binalak ni Haman na anak ni Amedata na Agageo na kanyang sinulat upang lipulin ang mga Hudyo na nasa lahat ng lalawigan ng hari. So, verse 6 po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat, paano ko matitiis na makita ang kapahamakan darating sa aking mga kababayan? O paano ko matitiis na makita ang pagpatay sa aking mga kamag-anak? So, ganito po yung sinabi po ni Esther sa hari. Yung unang sulat ay sana pabaling bisa. Sana baliwalain yung unang cancer. Cancer po yung unang utos mo. Dahil ito yung binalak po ni Haman laban sa kababayan namin Israel. Okay? Kaya sana pa walang bisa yung unang sulat. Upang lipulin ang mga Hudyo. Verse 6 po, yung puso po ni Esther ay may apoy dito. Yung puso po ni Esther may apoy dito. Nag-aalap na puso. Sabi niya, so paano ko matitiis na makita ang kapahamakan na darating sa aking mga kababayan? Hindi ko kaya makita. Hindi ko kaya makita na mapapahamak sila. So paano ko matiis makita ang pagpatay sa aking mga kamag-anak? Hindi ko kayang makita na yung kamatayan, papatayin yung mga kamag-anak ko. Okay? So, yung puso po ni Esther po ay puso ng lahat po ng mga Kristiyano. Ganito po yung puso natin sa ating evangelism. Tama po ba? Mayroon po ba tayong ganitong puso sa ating evangelism? So, paano? Paano ko matitiis na makita yung mahal ko sa buhay, pamilya ko, ay mapapahamak sa impyerno? Paano ko matiis makita na dadalhin sila sa lawa ng walang apoy? Kailangan din po natin ganitong puso. Yung puso po ni Jeremias. Nakita po natin yung Jeremias. Jeremias chapter 20, verse 9. Jeremias chapter 20, verse 9. Kung aking sasabihin, hindi ko na siyang babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan. Waring sa aking puso ay may nag-alap na apoy na
nakakulong sa aking mga buto at ako ay pagod na sa kapipigil dito at hindi ko makaya. Yung puso po ni Jeremias po, yung puso po ni Esther, the same. Okay? Parang may apoy sa aking buto. May nag-aalab na apoy sa aking puso. Kaya hindi ko kaya, pagod na ako sa kapipigil dito. Hindi pwede tahimik ako. Hindi pwede tahimik. Si Esther po ay isang shadow ng isang Kristiyano. Si Esther. Okay? Isang shadow po ng Christian. Si Esther. Kung saan man po, yung position po natin sa trabaho, bakit dinala ka ng Diyos sa trabaho mo ngayon? Para sa katrabaho mo. Para ma-evangelize mo yung katrabaho mo. Bakit dinala ka ng Diyos sa mga school mo ngayon? Para ma-evangelize yung kaklase mo. Okay? Bakit dinala ka ng Diyos dun sa bahay ngayon? Para ma-evangelize yung kapitbahay mo. May purpose. May purpose. Kahit isang simpleng bagay, hindi po nakataon nangyari. Walang aksidente. There are no accident. So, in Christian living, kahit small, maliit na bagay nangyari, so may reason, may purpose ng Diyos. Bilang isang Kristiyano po, kailangan po natin itong isipin ng mabuti. So, balik po tayo sa Exodus chapter 8. Verse 9. Verse 7 po muna. Verse 7. Nang makagayon sinabi ng Haring Ahasuerus kina Reyna Esther at Mordecai na Hudyo, tingnan ninyo, ibinigay ko kay Esther ang bagay ni Haman, bahay ni Haman, at kanilang binikti siya sa bitayan sapagkat kanyang binalak na patain ang mga Hudyo. Okay? So yung si Haman po ay binikti sa bitayan. Okay? Yung bahay ng Haman ay ibinigay kay Esther. Okay? Baliktad po, naging baliktad po yung sitwasyon. Tapos yung bagong sulat po ng hari. Okay? Bagong sulat po ng hari. Ano po yung bagong sulat? Verse 9. Ang mga kalihim ng hari ay pinatawag ng panahon yon sa ikalawangpong tatlong araw ng ikatlong buwan na siyang buwan ng Siban. Iisang utos ang isinulat ayon sa lahat ng iniutos ni Mordecai tungkol sa mga Hudyo, sa mga gobernador, at sa mga tagapamahala, mga pinuno ng mga lalawigan mula sa India hanggang sa Ethiopia, na 127 lalawigan. Ito ay para sa bawat lalawigan ayon sa sarili nitong pagsulat, at sa bawat bayan ayon sa wika nila, at sa bawat Hudyo ayon sa pagsulat at wika nila. Ito po yung good news. Tama po? Ito po yung good news. Magandang balita. Okay? Yung unang sulat po, yung unang utos ng Ahasuerus ay kumakalat na ngayon. Kumakalat. Kaya yung mga bagong sulat ay dapat makarating bago dumating po yung unang sulat. Bago, patayin po sila. Kung late na po ito darating, yung huling sulat po ng hari, kung late po ito darating sa bawat area, 127 province, anong mangyari doon? Papatayin nila lahat ng mga Hudyo. Kung hindi dumating po yung huling sulat. Walang text, walang television, sulat lang sulat. Delivery by kabayo, walang lala move. Okay? Walang rider. Kabayo lang, kabayo. Walang internet. Okay? Paano
ipadala po yung mga itong bagong sulat. Okay? Kailangan takpo mabilis. Kung late na, kung late na dumating itong bagong sulat, papatayin silang lahat, yung Hudyo. Kaya, sabi po ng hari, verse 14, sa gayoy, ang mga sugo na sumasakay sa matutuling kabayo na ginagamit sa paglilingkod sa hari ay nagmamadaling sumakay dahil sa utos ng hari, at ang utos ay pinalabas sa kastilyo ng Susa. Okay. So, royal, matutuling kabayo. So, matutuling kabayo. Anong kabayo po ito? Royal horses. Matutuling kabayo na ginagamit sa paglilingkod ng hari. Okay? Nagmamadali po sila tumakbo. Dahil kung late na po sila dumating, so, yung Hudyo ay papatay. Good news. Dapat magmadali po tayo. Okay? Bago dumating po yung bad news, okay? Bago mamatay po sila, okay? Bago mamatay po sila. Kung namatay na, wala nang chance. Habang may time pa tayo. So, habang malakas pa po tayo. Kung may sakit po tayo, paano tayo kumilos? Kung malakas pa po yung ating katawan, gamitin po natin yung ating katawan. Okay? Hindi pwede sabihin po natin, next time. Hindi pwede sabihin natin, next time. Mari po, baka walang next time sa kanila. Bago dumating si Jesus, dapat itong magandang balita ay dumating sa kanila. Okay. Bago dumating sa kanila yung kamatayan po yung bad news, dapat iparating sa kanila yung itong good news. Bago, late na. Okay? Kaya, tayo po ay royal horse. Tayo. Sino po yung royal horse? Matutuling kabayo. Tayo po, yung mga Kristiyano po, yung mga royal horse na ginagamit ng Diyos. Okay? Ginagamit ng hari. Kaya, ito sa Esther po, isang napakagandang storya po dito. Kaya hanggang ngayon po, yung araw po ito ay sineselebrate po ng mga Israelita hanggang ngayon. Okay. Itong araw po ay sineselebrate po ng mga Hudyo hanggang ngayon. Pero sa ating mga Kristiyano po, ito po yung napakagandang lesson po sa atin. Hindi po ito yung kanilang history lamang. Okay? So bilang isang Kristiyano po, so meron din po tayong lesson po dito. Tapos yung sulat po ito, yung mga huling sulat ng utos ng hari ay kailangan din po i-translate sa lahat ng wika. Kung walang translation, anong mangyari? Papatayin silang lahat. Sa India, wika ng India, wika ng Ethiopian, iba dibang wika, dapat i-translate. Kasi wala pong Google Translator. Kaya yung Biblia po ito, bakit may translation po ito sa lahat ng wika? So, may translation, may wikang Tagalog. Bakit may wikang Tagalog? Para malaman po natin yung mga good news. Wikang Cebuano, para malaman din po ng mga nasa Cebu, so, Bisaya, yung magandang balita po ito. Itong magandang balita po ito ay para sa lahat ng tao, para sa lahat ng panahon. Kaya meron po tayong Bible po sa ating kamay. Hindi ba dapat buksan po natin ito at basahin? Dapat ipakita po natin ito sa mga mahal po natin sa buhay.
Kailangan po natin iparating po ito sa mahal po natin sa buhay. Kung hindi nila alam ito, so mapapahamak po sila sa impyerno. Kaya Esther chapter 6 chapter 4, Esther chapter 4, verse 14. Sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahon nito, ang tulong at kaligtasan at babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar. Unit ikaw at ang sambahayan ng inyong ninuno ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ganito. Sinabi ni Esther sa kanila na sagutin si Mordecai. Verse 16, kung ako ay mamamatay, ay mamatay. Yung usap po ni Mordecai saka si Esther ay napakagandang usap po ito. Kaya hinahanap po ng Diyos. Hinahanap ng Diyos ngayon isang Kristiyano. Katulad po ni Mordecai, katulad po ni Esther. Okay? Kung mamatay ako, mamatay ako. Okay? Kung ano mang dapat kong gawin para sa mahal ko sa buhay, gagawin ko. Gamitin ako. Suguin mo ako. Hindi pwede sabihin natin, suguin mo siya. Sila lang gamitin niyo. Ako, hindi. Busy ako. Hindi ko kaya. Pero kaya nila. Hindi pwede ako. Tayo po ay dapat maging kagaya ni Esther o kagaya ni Mordecai na ginagamit ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Kahit mali na bagay, so gagantihan po ng Diyos lahat ng ating ginagawa sa araw ng Panginoon. So, sige po, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin. Nung patungo po kami sa kapahamakan, naawa ka sa amin at iniligtas niyo po kami sa pamamagitan ng banal na dugo at sakripisyo po ng Panginoong Jesucristo. Lumalakat na po kami sa pamamagitan ng gabay at tulong ng banal na Espiritu patungo sa panibagong pag-aasa na inihanda mo para sa amin. Nawa isama po namin po ang aming mahal sa buhay sa kaharian ng Diyos. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang iparating po sa kanila ang magandang balita ng Ebanghelyo. Yung mga kapatiran na dumadaan sa maraming pagsubok sa aming pamumuhay, pagkalooban niyo po sila ng kalakasan at matatak na pananampalataya upang hindi po sila magalaw ng tukso at pagturusan ng salibutang ito. Sa malapit na summer retreat, naniniwala po kami na may napakagandang plano at kalooban mo, Panginoon. Nawa lahat po ng mga Tanawan Church brothers sisters ay gamitin po ninyo para sa itong dakilang gawain ng Diyos. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.